Kahit anong gawin ng isang tao, maminamal, kahit siya na po ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, hindi niya maunawaan ang Biblia sapagkat ito'y kamangmangan sa kanya. Hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kailangan maging Holy Spirited ka muna, kinakailangan maging spiritual ka. Kinakailangan maminamahal, wag pong mangibabaw ang iyong sariling kaunawaan. Ipaubaya mo sa Diyos, sabi, and lean not unto thy own understanding. Kailangan magkasundo ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos. Maging Holy Spirited ka. Kinakailangan maminamahal na maging spiritual ka. Yes. Ganun po, maminamahal, kinakailangan maunawaan natin sa pamagitan po, mga minamahal ng pagsiyasat ayon sa Espiritu, sapagkat sabi ng Biblia, ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya. Kaya nga, kung bababasa nyo 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, sabi ko, ang aming ebanghelyo ay hindi naiintindihan ng mga tao, maminamahal. Sabi ko, ang aming ebanghelyo ay natatakluban. Hindi nila nalaman ang tunay na pangalan ng Diyos. Hindi nila naintindihan ang tunay na mensahe ng Biblia. Sabi, ito'y mga minamahal, natatakluban sa mga mapapahamak. Sabi ng talatang 4, sapagat binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo po ay larawan ng Diyos. Si Kristo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoong Kristo, siya po, maminamahal, is the image of invisible God. Yes, amen. Siya po ay larawan ng Diyos na hindi nakikita, the image of invisible God. Sa pamagitan ng mahal na Panginoong Kristo, makikita mo ang Diyos sapagkat ang Diyos po ay napakalaki. Siya po ang gumawa ng langit at lupa, mga minamahal. Siya po ay espiritu, hindi nakikita. Hindi walang sino mang nakakita sa Diyos kailanman, sabi ng Exodus 33 talatang 20. Walang nakakita kailanman sa Diyos, pero kung gusto mong makita ang Diyos, maminamal, sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Kristo is the image of invisible God. Sabi ng Colossians 1:15, siya ang larawan ng Diyos nang hindi nakikita. Nagkatawan tao ang Diyos at nakita siya sa pamagitan ng mahal ng Panginoong Kristo. Sabi rito, maminamahal, 2 Corinthians chapter 4, verse 3-4, kung ang aming ebanghelyo ay natatakluban, ito'y nakatalakbong sa mga mapapahamak. Kasi hindi nila inunawa ayon sa Espiritu. Ginamit nila yung kanilang sariling kaunawaan. Sabi nga, lean not unto thy own understanding. Ginamit nila yung sarili nilang alam, sarili nilang wisdom, sarili nilang talino ang ginamit nila. Hindi sila lumakad sa espiritual. Hindi sila nag-ayuno, hindi sila nagpuri, hindi sila nanalangin bago magbasa ng banal na kasulatan. Hindi na i-reveal sa kanila ng mahal na Panginoon ang tunay na pangalan ng Diyos. Basahin po natin ito, maminamahal, 2 Corinthians 4, 3 and 4. Dito po sa kalat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatay 3 at 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, sa 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Yan po, maminamal ko, ang aming ebanghelyo ay natatakluban, ito'y natatakluban lamang sa mga mapapahamak. Sabi ng Biblia, maminamal, na binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Yan ang dahilan kung bakit meron silang ibang Diyos. Ito po yung Diyos ng sanlibutan. Yan po ang Diyos nila. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito upang wag sumilang sa kanila. Hindi sumilay sa kanila, maminamahal, ang itunay na ebanghelyo. Ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga dito po, maminamahal, matutunghayan po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 11. Ang mga alagad, ang mga apostol, bukod sa sila'y Holy Spirited, sila'y puspos ng Espiritu, mga minamahal, sila po ay spiritual. Hindi nila ginamit ang kanilang sariling kaunawaan katulad ni Apostol Pablo. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging abogado. Hindi niya ginamit yung kanyang carnal mind, yung kanyang carnal na kaisipan para maintindihan ng Biblia, makilala ang Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling karunungan. Mga minamahal, sila po ay lumakad muna sa Espiritu. Sila po ay naging spiritual sa pamagitan ng pag-aayuno,
sa pamagitan ng panalangin mahaba, bago nila binasa ang Biblia, bago nila naunawaan, bago nila naintindihan ang tunay, mga minamahal na mensahe, tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Sabi rito, ang mga alagad noon, ang mga apostol, sabi rito, unang Pedro 1:10, talata hanggang 11, mga minamahal, siniyasat nilang maigi, ang kahulugan kung ano, at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, na patutuhanan nung una ang pagbabata ni Kristo na siyang kalwalatiang kahalili sa mga ito. Basahin natin 1 Peter 1:10 and 11. Dito po sa kalat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 10 at 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Sa 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalhatiang hahalili sa mga ito. Amen. Ang mga apostol, ang mga propeta noon, maminamal, sabi, maminamal tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Sabi ito po, maminamal ay nagsikap na nagsiyasat na maigi. Ang mga propeta na nagsipanggulat tungkol sa biyayang darating sa atin. Yung biyayang ito, maminamal, ito po yung makilala natin ang ating mahal na Panginoon. Malaman natin ang tunay na pangalan ng Diyos. Kasi, bali wala, mga minamahal, walang kwenta ang paglilingkod natin sa Diyos kung hindi po natin alam ang pangalan ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang Diyos. Sabi nga, hindi tayo makapaglalagak ng malaking pananampalataya sa Diyos kung hindi po natin alam ang pangalan ng Diyos. Sabi na nabasa natin kanina sa Psalms 9 verse 10 na sino ang nakakakilala lamang sa pangalan ng Diyos, mga minamahal, sila lamang ang makapaglalagak ng malaking tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito matutunghayan nyo, maminamahal, ano yung tinutukoy dito na pagsisiyasat? Ano yung naunawaan ng mga alagad, ng mga propeta, ng mga apostol? Ano yung naunawaan nila patungkol sa pangalan ng Diyos? Sino ang kanilang itinuro? Sino ang kanilang ipinangaral, maminamal na pangalan ng Diyos? Iisa-isahin po natin, maminamal. Una-una, si Apostol Pablo, basahin po natin Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Sino ang ipinakilalang niyang Diyos? Maminamal, basahin po natin. Dito po sa kalat ng Tito 2:13, nahintahin iyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalati ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ipinakilala, maminamal ni Apostol Pablo, na Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang pagkaunawa ng Apostol Pablo, maminamahal, kung sino ang Diyos na tagapagligtas, pinakilala niya, ang pangalan ay Jesucristo. Yan po, maminamahal. At pangalawa si St. Peter, mga minamahal. Yun po yung sinabi ng Biblia na ang mga apostol noon. Ang mga propeta ay nagsiyasa, talagang grabe ang kanilang pagsusuri bago nila nakilala ang pangalan ng Diyos. Siniyasat nilang maigi kung ano ang pag-asa na makakamtan nila pag nakilala nila ang tunay na Diyos. Ang sabi rito, 2 Peter chapter 1 verse 1, sino naman ang ipinakilala ni Apostol Pedro bilang tunay na Diyos? Basahin po natin. Dito sa kalat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ipinakilala pa rin ni Apostol Pedro, maminamahal, na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas. Ang sabi si Simon Pedro na alipin ni apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yes. Ipinayag ni Apostol Pedro, maminamal sa kanyang sariling pagsisiyasat, na ang dakilang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo rin. Dito naman si Judas. Ito po'y kapatid sa laman ng malapang Jude, chapter 1, verse 25. Sino ang kanyang nakilalang Diyos ayon sa kanyang pagsisiyasat at pagsusuri sa banal na kasulatan? Jude 1:25. Dito po sa kalat ng Judas, Kapitulo 1, talatang 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa
ang kalwalatian at karangalan at paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Ang ipinakilala pa rin, maminamal ni Jude, maminamal na sabi na tagapagligtas, na Diyos na tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalulatian, karangalan, paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon ngayon at magpakailanman. Lahat ng binabanggit dito ng mga apostol, ng mga propeta, mga minamal sa kalang pagsisiyasat, nakilala nila na ang pangalan ng Diyos ay Yesu Kristo. Ha? Ano pa ang sinabi ni Juan, maminamahal? Ito si St. John. Si John the Beloved, sabi, 1 John chapter 5 verse 20 and 21, paano, maminamahal, sino ang nakilala niyang Diyos na ayon sa kanyang pagsisiyasat, ayon sa kanyang pagsusuri sa banal na kasulatan? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, talata 20 at 21. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Maminamahal, ipinakilala pa rin ang ni St. John na ang ating mahal na Kristo, maminamahal, siya ay tinawag din pong anak ng Diyos sapagkat siya ay Diyos na nagkatawan tao. Yes. Siya tinawag na anak ng Diyos kasi sa Lucas 1:35, yung Espiritu Santo, maminamahal, the nature of God, the Holy Spirit, sabi, ay lumilim kay Saint Mary, sabi, lililiman ka ng katastaasang, banal na katastasan at ang banal na bagay, tatawaging anak ng Diyos. Kasi ang ating mahal na Kristo, nung siya po'y nagkatawan tao, maminamahal, tinawag rin pong anak ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos na ito, sinabi ng Biblia, mga minamahal sa makatuwid, ay ang kanyang anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, maminamahal, sabi ko, mababasa pa natin yung una, sabi, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Ang makakakilala lamang sa ating mahal na Kristo na sa Diyos, tunay na Diyos, maminamahal, ay yung binibigyan lang ng Diyos ng pangunawa. Sabi ko nga po sa inyo, pag ikaw ay karnal, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pangunawa. Pag hindi ka, mga minamahal, kung ang sarili mong karunungan, sarili mong paraan, maminamahal, gagamitin mo ang iyong sariling karunungan para kakilalanin ang Diyos at maunawaan ang Biblia sa pamagitan ng sarili mong kaunawaan, kahit abogado ka, kahit ikaw po, maminamahal, ay scholar, kahit ikaw po, maminamahal, ay napakatalino, hindi mo maiintindihan ang Biblia sapagkat espiritual. Ang nasa laman, hindi niya maunawaan ang mga espiritual, ang mga bagay na espiritual, sapagat ito'y kamangmangan sa kanya. Kaya nga, mananatili kang mangmang hanggat hindi ka nagiging espiritual, hindi mo maintindihan. Pero tignan nyo, ang nakakaunawa lamang, makakakilala lamang na ang ating mahal na Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ay yung binibigyan lang ng Diyos ng pangunawa. Yan po yung mga lalakad sa espiritual. Hindi mananalig sa kalang sariling kaunawaan. Kaya nga mayroon pang babala si Juan, maminamahal, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos niyang ipinakilala na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, nagbigay siya ng babala, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit niya isinunod yun, yung ganong kataga? Sapagkat kapag hindi si Kristo ang yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ang pinaglilingkuran mong Diyos ay hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Kasi ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Tingnan nyo, maminamahal, paano niya ipinakilala ang ating mahal na Panginoong Kristo? Ipinakilala ni Juan, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay Diyos. At siya po ang tagapaglika ng sanlibutan. John chapter 1 verse 1 verse 3 talo natin sa verse 3 at dito pa po sa 10 and 11, maminamahal, ang Diyos, maminamahal, na pinakilala niya si Kristo at siya po ang creator of the universe. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng Juan, Kapitulo 1, talata 1 at 3 at talo ng 10 hanggang 11. Dito po sa 1, nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
talo na nga 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Talo na nga 10 hanggang 11, siya'y nasa sanlibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Amen. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang ipinakikilala niya rito ang ating mahal na Panginoong Kristo, yung Word. Yung Word na yan, iyan po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang salita ng Diyos na binabanggit. Sabi, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pinakilala niya na ang Word, ito po'y ang ating dakilang Diyos na tagapaglikha. Sabi, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Siya ang gumawa ng sanlibutan. Sabi, at ang sanlibutan ay wala kung wala siya. Sabi ng verse 10, siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. He was in the Word and the Word was made by Him and the Word knew Him not. Sa verse 11, He came unto His own and His own received Him not. Yung pong salita, maminamahal, ito po yung salita na gumawa ng langit at lupa. Kung babalikan natin Genesis, yung Genesis chapter 1 verse 1 up to 3, ganito ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan lang ng salita. Basahin natin Genesis 1 verse 1 up to 3, talo natin ng 6 and hanggang 7. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, talata nga 1 hanggang 3, italo na nga 6 at 7. Sa 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. 3. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Verse 6. Verse 6, sabi dito, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. 7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Amen. Ganun ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng salita. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan. Nagkaroon ng kalawakan, maminamad, dito sa verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Yun yung sinabi ng Biblia, John 1:1, in the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Siya yung tinutukoy dito na gumawa ng langit at lupa sa Genesis 1:1. Yan po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya yun yung sinabi ng John 1:3, maminamahal, na sabi, hindi ginawa ang sanlibutan kung wala siya. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, walang sanlibutan. Ganon ginawa ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, lahat ng apostol na nagsiyasat, sinuri ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, nalaman nila na ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya kapag hindi mo alam hindi mo alam ang pangalan ng Diyos, wala kang tagapagligtas, wala kang Diyos maminamahal. Sapagkat ang pinaka-importante sa paglilingkod sa Diyos, yung makilala mo ang pangalan ng Diyos at malaman mo siya, mga minamahal, malaman mo ang kanyang pangalan. Yan po ang pinaka-importante. Sabi ng John, chapter 1, verse 12, sabi diyan, ang sino man tumanggap sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos, sa makatuwid baga ay ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Pag hindi mo sinasampalatayanan ng ating mahal na Panginoong Kristo na siya ang Diyos, ikinalulungkot ko po, maminamahal, hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kailangan sampalatayanan nyo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pinapatotoo ng mga apostol, ng mga propeta, ng ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang nag-iisang Diyos na dapat natin paglingkuran. Amen.